Kumusta na po kayo mga kapatid at mga kaibigan? Maraming salamat po sa inyong laging pag-aantabay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at kasama natin muli si kapatid na Ramil Parpa. Salamat po kapatid na Michael at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito, at sana po ay muli ninyo na marinig na may pananampalatay, tanggapin na may pananampalataya ang mga aral ng Diyos na amin pong ihahayag sa inyo sa pagkakataong ito. At ang tatalakay natin ngayon, kapatid na Ramil, ay yung tinatawag sa Ingles na expose o pagbubunyag po ng isa sa mga Catholic defenders ng Iglesia Katolika Romana na nagngangalang Attorney Marwil Yasos. Ang kanyang pag-atake ay laban po sa Iglesia Katolika ukol sa kanilang mga ginagawang abuluyan. At minarapat po namin na sa kanilang bibig mismo manggaling ang kanilang mga pahayag para hindi tayo mapagkamalang, kapatid na Ramil, na tayo ay nang aakusa, sabihin nating nanunulig sa isang bagay na hindi naman nila sinasabi o ginagawa. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, gaya po ng inyong makikita sa inyong mga television screen, ang Iglesia ni Cristo po na naglilingkod sa inyo ay patuloy na nagpapalaganap ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng media. Ginagamit po namin ang telebisyon, radyo, at maging ang mga social media, ang Facebook, ang YouTube. Kaya nga, sa ganitong mga, dahil sa malaganap na ang teknolohiya, kapatid na Ramil, ang Iglesia Katolika Romana, anong kanilang pag-amin? Yayamang sila, nagpapalaganap din ng kanilang pananampalataya. So, pag-uusapan natin ngayon, yung comparison, paraan nila ng kanilang pagpapalaganap at saka ng Iglesia ni Cristo. Mabuti pakinggan po muna natin sila. Through the use of mass media, talong-talo tayo. Yung program ng Children of Light sa Radio Veritas, yung sa Know the Truth sa Radio Veritas, magsasara na sa Lunes. Last airing na. Walang suporta eh. Oh. Yung Know the Truth program namin, naku, pahirap, paiyakan. Maraming nagsasabi, tutulong kami. But they cannot put their money doon sa endeavor na yon. Puro lang salita. TV Maria. Wala na nga yata tayong franchise eh. Yan ang pahayag ng kaibigan natin, si Mars. Anong reaksyon mo sa sinabi niya, kapatid na Ramil? Napapansin ko lang, pahirapan daw, kapatid na Michael. Pahirapan. At paiyakan, parang may drama, no? Paiyakan daw, tungkol doon sa pagtulong sa kanilang gawain, no? At magsasaraw na raw yung kanilang mga programa. May paawa effect, parang ganon. Kaya nga, paano niya ikinumpara ang Iglesia Katolika, yung kanyang relihiyon, sa Iglesia ni Cristo, itong Iglesia ni Cristo na aming kinabibilangan, kung pag-uusapan po ay larangan ng pagpapalaganap sa pamamagitan ng social media? Pakinggan po natin sila. Pero tingnan mo naman, ang Iglesia ni Cristo, halos lahat ng high channel kanila na. Tayo wala. Napag-iiwanan tayo. And yet, we are so proud to say, we are the true church. Pero ayaw nating i-share. Nakakalungkot lang. No? Sorry for me to say this, but this is a prophetic message. I'm not afraid to tell the truth. Even if I have to speak the truth to power in the church. O hindi ba, kapatid na Ramil, sa tono ng salita niya, masamang-masama ang loob niya sapagkat lahat daw ng channel sa television, etc., sa atin na raw yata. Sa mga loob, nararamdaman natin yung kanyang matinding hinanakit ni Mr. Yasos doon sa mga kaanib ng Iglesia Katolika na pag-iiwanan na raw sila. Kaya lang, pinararating natin kay Mr. Yasos, no? Condolence pala sa kalagayan nila. No? Mahirap nga naman yun. Ang bilis-bilis ang takbo ng iba't ibang pananampalataya o kilusang panrelihiyon, lalo ng Iglesia ni Cristo. Tapos nung ihambing niya yung Iglesia Katolika, kumbaga sa takbo, iwan na iwan sa nagkakarerang kabayo. Siyempre, matanda na rin yung Iglesia Katolika. Mukhang talo siya ng bata. Teka nga, kaya
sa larangan po ng abuluyan ng kanilang simbahan. Ano pa ang sama ng loob, kapatid na Ramil, nitong si Mars sa mga Katoliko? Ano sama ng loob niya? Eto, pakinggan natin muli. We Catholics, we are big, but we think small. My God, 50 pesos na lang pinagmamaramot nyo pa. Di ba nag-viral sa Facebook? Dahil sa isang parokya naglagay na ang pamisap ni-raise na from 20 to 50. Abay, ni-resent ng mga parisyoner. Eh, samantalang kung makapag-load, you see? Yung tinatawag ni Brother Peter na scarcity mentality, na parang yun ay kabawasan sa atin pag nagbigay tayo sa simbahan. Ang napansin ko lang, kapatid na Ramil, pati yung paglo-load sa cellphone, pinagdiskitahan itong Catholic Defender. Kasi nga raw, yung mga Katoliko, maramot daw. Bakit? Maramot. Ano sabi niya? We Catholics, we are big, but we think small. My God, 50 pesos na lang pinagmamaramot nyo pa. 50 pesos na lang pinagmamaramot nyo pa. 50 pesos na lang pinagmamaramot nyo pa. Ay, napansin, parang kulang na lang sampalin niya yung mga, sa mukha yung mga kaanib niya. Bakit mo nasabing sampali? Ang totoo anong pananaw niya doon sa mga nagbibigay daw ng mga abuloy? Anong ginagawa ng mga pare para makabuo ng pondo para sa mga projects ng kanilang sambahan? Anong ginagawa? May mga strategy sila, yung mga pakulo, kung tawagin natin. Ano yun? Parang pakulo. Pakulo? Kung sa mga terminong kanto pa. Oo. Ito, pakinggan natin. Hindi mo mabibili ang misa. Infinite ang value niyan. Eh, syempre, may cost ang simbahan. May kuryente yan. Ina-appropriate lang doon sa gusto mag-offer na baka naman pwede kang tumulong. At yung itutulong mo halagang 50 pesos, pero kung makalanta ka ng burger steak na mas mahal, wala kang problema doon. Kapal na mukha. Diba? Ganon tayo mag-isip. Kaya yung mga project natin sa parokya, kailangan natin magpabingo. Dahil, totoo, kailangan natin magpabingo. Pa-ballroom. Taran, taran, tarararan, tararan, tararan. I love you, baby. Kailangan natin si Padre yung nauuna doon, no? Kasi para ma-attack yung mga tao mag-join. Mabuti ba sa pakiramdam? Halimbawa ako Katoliko. Pagsasabihan ako ng pare dahil sa hindi ako malaki mag-abuloy o magbigay. Pagsasabihan ako ng ang kapal ng mukha mo. Kapal na mukha. Masarap ba sa pakiramdam Eh, yun? natural lamang, hindi eh. Eh, kung yung isang Katoliko, medyo may pagkabarumbado, baka nga masampal pa. Paano halimbawa, nang hirap na nga ng buhay, Oo. yun lang ang kaya pagsasabihan ng makapalang mukha. Masakit nga. Tsaka, doctrinally sound talaga ito. Hindi tama, hindi ayon ito sa itinuturo ng Biblia. Kaya siguro mapansin nila, ano yung medyo masakit sa damdaming pinahayag ni Attorney Marwin? Sabi niya, At yung itutulong mo halagang 50 pesos, pero kung makalanta ka ng burger steak na mas mahal, wala kang problema doon. Kapal na mukha. parang parendam ko. Pati burger steak pinag-iinit. Siguro, hindi madalas makakain ng burger steak. Di ba, kapatid na Ramil? Gusto niya pambili ng burger steak, ibigay na lang sa simbahan. Kaya anong kanilang pakulo para makalikom ng mga halaga o pondo? Sabi nila, Kaya yung mga project natin sa parokya, kailangan natin magpabingo. Dahil, totoo, kailangan natin magpabingo. Pa-ballroom. Taran, taran, tarararan, tararan, tararan. I love you, baby. Kailangan natin si Padre yung nauuna doon, no? Si Padre yung nauuna doon, no? Kasi para ma-attack yung mga tao mag-join. Teka muna, marunong ako mag-ballroom? hindi. Ano lang, basketball lang siguro. Basketball. Kasi malamang madalas mag-ballroom itong si Malamang. Attorney Mars. Malamang eh. Kasama si Father Abe. Oo, malamang. Kasi marami naman talaga pare nagbo-ballroom din. Opo. Ballroom, tapos bingo. Bingo. Oo. At mayroon pa, alam tararan, tatan. Taran, taran, tarararan, tararan, tararan. I love you, baby. Teka, sino nakakatulad nitong grupong ito ni na Mr. Abe, yung pare, saka si Attorney Marwil, na ini-entertain yung miyembro para magbigay ng abuloy? Meron yun. Si Eliseo Soriano. Naalala natin. Ito katibayan. Siguro.
mag-entertain ni Ingkong, ni Mr. Eli Soriano. Teka muna, talaga bang katangian ng bakla na mahusay mag-entertain, kapatid Ramil? Maraming ganyan, kapatid na Michael. Teka, agapan natin. Wala tayong sinasabi na bakla si Mr. Eliseo Soriano. Wala. No? Pero yan lang ang medyo napapansin natin sa komunidad ng mga ganyan. Pero Mahusay sila sa ganun. nakakatuwa ulitin natin. Yan ang paraan, kapatid na Ramil, gaya ng nalalaman natin, para ma-entertain yung miyembro, magbigay ng abuloy ng malaking halaga. Kaya pagka walang nagbibigay doon sa kanilang samahan, lalo kay Soriano, tapos nagsasalita yung kanyang General Secretary, si Luz. Anong sinasabi ni Luz pagka nilapitan daw ng mga ngaral tapos ayaw magbigay? Ito si Los, parang tagagalit ni Mr. Soriano. Ito, gusto pakinggan natin. Kung ang kapatid nagtitiwala sa mga ngaral, magbibigay higit sa makakaya niya. Sukdang ipangutang niya yan. Kahit na ipangutang pa niya, gagawa siya ng paraan. Lalo na pag lumalapit na sa kanya ng personal ng kanyang mga ngaral. Diba? Ikaw ang lapitan ka ng mga ngaral mo. Personal, lapitan ka at kausapin ka. Hingang ka ng tulong. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos at nagtitiwala ka sa mga ngaral, tatanggihan mo? May magagawa ka, tatanggihan mo? Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Sa bahaging ito ay halos murahin na ni Sister Luz, yung kanilang miyembro, na nilalapitan daw yung mga ngaral. Personal pa, personal. Nilalapitan, ha? Pagkatapos, hindi nagbibigay. Anong sabi niya? Ang sabi niya, Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos at nagtitiwala ka sa mga ngaral, tatanggihan mo? May magagawa ka, tatanggihan mo? Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Walang hiya ka. Okay, mas mabuti ba sa pakaramdam niya pag sabihang walang hiya ka? pagkatunan lang din itong sinabi ni Ate Mars, ni Attorney Mars. Attorney Mars. Attorney Mars pala. Sino-shortcut mo yung attorney? Kapal na mukha. Walang hiya ka. Mabuti ba o masakit sa pakiramdam mo? Masakit sa pakiramdam. Tsaka hindi talaga tama, kapatid na Mike. Isipin mo naman, hindi naman sila nagtrabaho no? para kumita yung mga tao, tapos gano'n na lang, kapal lang mukha mo. Oo. Napakabigat. Balikan natin si Attorney Mars. Paano pagka ang pag-uusapan ay kwentahan? Kasi kinukwenta nitong si Attorney Mars yung naibigay ng miyembro o ng Katoliko doon sa simbahan. Paano nagkwenta at paano nangonsensya? Parang pinakikita niya rito, lifetime na buhay ng isang Katoliko. Pakinggan natin. Can you imagine? Minsan nga gusto-gusto kong kinukumpyutan ng mga ito eh. Nung nagpapinyag, magkano binigay sa simbahan? Aber nga, sabihin na natin, nagbigay 1.5. Alright. Nung nangumpisal, wala namang bayad. Nung nagpakasal, dahil maarte, 5,000. Mas mahal pa yung bulaklak kaysa sa bayad sa simbahan. Oh. Sige, let's say 5,000. So 6,500 na. Nung namatay, pinamisahan, 1.5. So magkano na yon? 8,000? Oh. Sa buong buhay mo, 8,000 lang na ipasok mo sa simbahan. Samantalang, hindi ko nababanggitin, alam niyo na to, merong pasalamatan, panging handugan, may lagak, may abuluyan. Pag kinumpute mo, milyon-milyon sa buong buhay niya. Samantalang ikaw, 8,000 lang ang natikok ka. Hindi ba sa bahagi pa yan, medyo natawagan ako ng pansin, kapatid na Ramil, pinaghahambing niya, pinagkukumpara niya, yung handugan sa Iglesia ni Cristo, saka yung handugan sa kanila. Kaya meron pa raw tayong pasalamatan, tayo naman tinutukoy niya. May paglalagak, meron pa anyang tanging handugan. Lahat naman yan, nasa Biblia may batayan yan Pero, ipapansin natin paano siya nagkwenta. Ay, mahusay sa, parang calculator ito Pakinggan, sabi nga niya Minsan nga gusto-gusto kong kinukumpyutan ng mga ito eh. Nung nagpapinyag, magkano binigay sa simbahan? Aber nga, sabihin na natin, nagbigay 1.5. Nung nagpakasal, dahil maarte, 5,000.
listahan, 1,500. Sa buong buhay mo, 8,000 lang na ipasok mo sa simbahan? Mahusay. Mahusay sa para calculator nga ito siya. Para napapansin ko rito, yung isang Katoliko, lifetime niya na naihandog, na naibigay sa simbahang Katoliko mula pagkabata hanggang sa kanyang kamatayan. 8,000 pesos na. 8,000 At pesos. sinusumbatan. Oh, sumbat talaga. Sumbat. Kaya ito, balikan natin si Mr. Eliseo Soriano. Paano rin po niya sinumbatan ang kanyang mga kaanib, kapatid na Ramil? Oh, ito, pakinggan natin. Yun nga, nagpasalamat eh. Nakapagbenta ng lupa na kulang na 1,000,000. Nagpasalamat, 10,000. Akala ko panggastos lang yun. Pala magsasama na rin yung hain at saka panggastos. Eh sa loob-loob po nga. Sa loob. Ayoko na. Ako parang gusto ko sabihin parang ayoko. Pero gusto ko na rin sabihin para matutuloy kung bakit. Lalo na yung mga duda-duda. O, mga kapatid at kapatid na Ramil, Oh. ibinunyag dito ni Soriano yung halaga o presyo ng abuloy ng isa sa kanyang mga miyembro ay nagdamdam pa siya dahil sa 10,000 daw yung abuloy samantalang nakapagbenta ng lupa 1,000,000 piso. Masama loob niya. Kaya napansin po ninyo, sabi niya, Yun nga, nagpasalamat eh. Nakapagbenta ng lupa na kulang na 1,000,000. Nagpasalamat, 10,000. Parang ito si Mr. Soriano pala, parang si James Bond. oh, bakit naman? Aba, ang husay na, ang tawag doon, deep penetration agent. Oh. Alam niya yung halaga nung pinagbenta ng kanyang miyembro. Mahusay ito. Kumbaga sa intelligence report. Magaling. Magaling. Dapat Magaling. may sarili. Teka muna. Tutol ba tayo na dapat sa isang relihiyon, lalo tunay na relihiyon, ay magsagawa ng pag-aabulo? Hindi ho tayo tutol dahil sa tunay na relihiyon, talagang utos po ng Panginoon Diyos yung paghahandog. Ang problema, yung ibang, yung talagang yung hindi tunay na relihiyon, nanghihingi ng abuloy na wala naman silang karapatang manghingi ng abuloy sapagkat hindi nga tunay na relihiyon. At kaya, hindi rin nakaalam ng tamang paraan o sabihin na natin, yung kaayusan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos tulad ng pagbibigay ng handog. Kaya nga nang magturo si Apostol Pablo, kapatid na Ramil, pagka maghahandog o mag-aabuloy, ano muna ang dapat isagawa ng sinuman? Bahagi kasi ng pagsamba, yung paghahandog o pag-aabuloy. Dito natin inaakit yung ating mga taga-subaybay. Kung mali yung relihiyon na kinalalagyan nyo, una, wala silang karapatang manghingi. Dapat kasi itong matiyak ng sinuman. Sa unang Korinto 14:40, datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ito dapat nating tandaan, mga kababayan. Pahahalagan lamang ng Diyos, kapwa ang handog at ang taong naghandog kung may karapatan silang gumawa nito. Tandaan, kailangan may karapatan at yung may taong may karapatan sa paglilingkod sa Diyos, yun din ang makapagpapatupad ng paglilingkod tulad ng paghahandog ng may kaayusan. Kaya nga, sino ang may karapatang magsagawa ng pag-aabuloy o paghahandog ayon din sa Biblia? Papakinggan natin, Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ito ang dapat nating maunawaang mabuti, mga kababayan, na ayon kay Apostol Pablo, ang makapagsagawa ng tunay na paglilingkod sa Diyos na buhay o sa tunay na Diyos, yaon lamang mga taong pinatawad sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At tinalakay natin sa mga napakarami ng pagkakataon kung bakit kailangan mapatawad ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ayon po sa Colosas 1:21, ang tao po nahiwalay at naging kaaway ng ating Panginoon Diyos. At base naman po sa Roma 5:12, kung ilan ng taong nahiwalay, lahat
sapagkat ang lahat po ng tao ay nagkasala sa ating Panginoon Yung Diyos. sinasabing lahat yan, hindi po kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At alam po natin, gaya ng binasa ko kanina, yung tinubos na dugo ni Kristo, ang may karapatan sa paglilingkod. Kasama na doon yung paghahandog. At kung alin ang tinubos ng dugo ni Kristo, sa version sa Acts 20:28, ito ang ating mababasa. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Dito po sa ating binasa, mga kaibigan, ang Iglesia ni Cristo, Church of Christ sa English, ito ang iglesyang binayaran o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Sa makatwid, kapag ang tao na nasa tunay na Iglesia ni Cristo, sila, yung mga taong yan, ang may karapatan sa paglilingkod sa Diyos at yung kanilang paghahandog, yung kanilang ginagawa sa loob ng relihiyong yan, sa Iglesia ni Cristo, yan ang magiging karapat-dapat sa Panginoon. Teka muna, total ito ang tinatalakay natin. Yung ibang mga taong hindi naman nauunawaan yung ginagawa nating paghahandog, inaatake tayo ng kapatid na Ramil, sinisiraan tayo at kung ano-ano pa, at maging ibang mga itiniwalag. Tama. Itiniwalag sa iglesia na nagrebelde, inaatake yung gawang paghahandog o pag-aabuloy. Pero pagka Biblia ang ating binasa, maliit na bagay ba sa harap ng Panginoon Diyos ang gawang paghahandog? Pakinggan po natin ang pahayag ng mga apostol sa Hebreo 13:15 hanggang 16. Sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan, datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Sana po napansin niyo mga kababayan na ito po'y utos, yung paghahandog, utos na nakalulugod sa Panginoon Diyos. Kaya kung paanong hindi natin dapat kalimutan ang paggawa ng mabuti, hindi rin dapat kalimutan ng mga lingkod ng Diyos ang gawang pag-aabuloy sapagkat ayon po sa Biblia, ito ay nakalulugod sa Panginoon. Hindi po ito inimbentong doktrina o aral ng mga ministro ng Iglesia. Yung tuntunin ng pagbibigay, tama ba yung ginawa kanina ni na Attorney Mars na Pati ni Soriano. saka ni Soriano? Halimbawa, sinabihan ni Attorney Mars na ang kapal daw ng mukha. Dahil sa parang yung kwentada, naliliitan. Tapos yung isa naman, walang hiya ka, sabi ni Sister Luz. Oo. Nilalapitan. Kapal na mukha. Binagbigay. Walang hiya. Kung ano-anong masasakit na salita. Pero sa Biblia, anong tamang doktrina o tuntunin ng pagbibigay? Pakinggan po natin, 2 Corinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tungkulin po ng lahat ng mga nasa tunay na relihiyon na magbigay o mag-abuloy. Utos po yan. Kaya hindi natin ito ginagawa ng mabigat sa loob, kundi masaya. Okay? Sapagkat yun po ang nakalulugod sa Panginoong Diyos. Ang sa Iglesia ni Cristo, hindi tayo tinatakdaan kung magkano yung ating ibibigay at hindi rin tayo sinasabihan, napakawalang hiya, napakakapal ng mukha mo dahil sa ikaw maliit lang yung iyong ibinibigay. At isa pa, naalala ko, hindi natin ginagawa yung ginagawa sa ibang samahan, lalo yung halimbawa, si Mr. Apollo Kibuloy, na 10% ng gross income ibibigay sa kanila. Sa Old Testament, yan talaga utos. Pero sa panahong Kristiyano, ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Kaya po, sa Iglesia ni Cristo, mula pa noon sa panahon ng kapatid na Felix Manalo, panahon ng kapatid na Eranio Manalo, hanggang sa kasulukuyang tagapamahala ang kapatid na Eduardo Manalo, ito pong ipinatutupad sa loob ng Iglesia ni Cristo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos at ito'y intindido ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya tayo, masaya tayo sa ating ginagawang paghahandog. At nakikita ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kung saan napupunta yung malinaw, transparent, kung saan napupunta ang nalilikom na handog o abuloy
sa loob po ng Iglesia ni Cristo at ito ay buong sino na ginugugol sa kapakanan po ng buong Iglesia. At kaugnay nga nitong ating paksang tinatalakay, kapatid Ramil, mga kapatid at mga kaibigan, subaybayan at panoorin po muna natin ito. Sa pagbagsak ngayon ng iba't ibang relihiyon, lalo pang nahahayag ang tagumpay ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng patuloy na pagbili nito ng mga nagsarang gusali at sambahan. Isinasaayos ang mga ito upang maging angkop na pagdausan ng pagtitipon at pagsamba sa Iglesia. Tulad ng masasaksihan sa Estados Unidos ng Amerika, sa iba't ibang bansa sa Europa, sa Africa at Asia. Nagpapatayo at nagsasaayos rin ang Iglesia ni Cristo ng iba pang mga kinakailangang gusali, gaya ng main offices nito sa USA, England at Japan. Mga tanggapang administratibo na nasa tanggapang pangkalahatan nito sa Quezon City. Sa paggunita ng Iglesia ni Cristo sa kanyang sentenaryo ay natapos ang ipinatayong Philippine Arena na tinuguri ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. At ang Philippine Sports Stadium sa Ciudad de Victoria, Bukawi, Bulacan. At kapatid na Ramil, bukod yan, sa ano pa ginugugol ng pamamahala sa Iglesia ang nalilikom na handugo abuli sa Iglesia? Ang isa pong bahagi, kapatid na Michael, ang paglingap sa mga mamamayan, yung pamahay na iglesia, yung pagbibigay ng ikabubuhay sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at hindi. At yan ay napamanood naman po nila. Meron pa tayong housing, eco-farming, at alam naman po natin, ginagamit din po yung lalo na ang malaking halaga doon sa pagpapatayo natin ng mga napakaraming mga gusaling sambahan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya nga, nang magturo si Apostol Pablo, lugi ba, nawawalan ba kapatid na Ramil pagka ang sino mang kaanib sa loob ng tunay na Iglesia, bukas ang palad sa gawang pamimigay o pagkakaloob? Hindi po. Pakinggan po natin, unang Timoteo 6:18 at 19, ito po pagtuturo ng mga apostol. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Karanasan nga ng maraming kaanib sa Iglesia ni Cristo, sa buhay pa lamang na ito, ay pinagpala na ng Panginoon Diyos ang bukas ang palad sa gawang paghahandog para po sa gawain ng Panginoon Diyos. Umaasa po kami na ang ganitong palatuntunan ng Iglesia ay nakatutulong sa lahat ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia para kayo ay magpatuloy na magsuri sa aral na aming tinitindigan at sinasampalatayanan, at sa panig po ng mga kapatid na sa Iglesia ay lalo tayong maging matatag at matibay sa ating pagkakilala at pananampalataya.